Paano kung may makilala at meron kang maging kaibigan na isang alien? Isa to sa pinakamagandang movie ng 2026 na dapat nyo talaga mapanood eh. What a year for cinema so far, tapos parating pa yung Dune, Spider-Man, Odyssey, Michael, kahit sama mo na yung Doomsday eh. I am Rocky. I like. I have a new roommate now. Hi, Greg. This ship was... We can go home. I think this is a one... I will not let Grace die. Magsisimula itong lahat ng madiskubreng may sumisira nga doon sa araw na posibleng pumatay nga dito. Naman dito nga magpapadala ng ilang mga tao para nga sa isang misyon, pero ayun lang, isa lang sa kanila yung mabubuhay. Ang malala pa dito, wala nga siyang masyadong maalala, kaya naman dito nga niya aalamin yung misyon niya at yung kailangan niya niyang gawin, kung saan pag-aaralan nga niya kung paano nga niya maliligtas yung araw, kung saan dito nga siya may makikilalang isang alien na tutulong sa kanya. Dito na nga sila mapapalapit sa isa't isa, magtutulungan para nga maligtas yung kani-kanilang mga planeta. Title ng movie, Project Hail Mary, na ang ganda. Grabe yung iyak ko dito eh. Ano sila noong una akala ko typical sci-fi space survival movie lang to, pero hindi. It's more than that. Iyak ako dito nung part na liligtas nga siya ni Rocky or nung alien, kahit nga may chansang mamatay nga siya, tapos yung pinaghiwalay na nga nila yung mga spaceship nila, doon talaga ako naiyak eh. Tapos yung part na nag-decide na nga lang siya na wag na nga lang umuwi, tapos babalikan na nga lang niya si Rocky, kasi nga, mag-isa na nga lang si Rocky tapos may chance na mategi pa siya, so at least kung ano man, may kasama siya na kaibigan nga. Ang ganda rin ng cinematography and visuals nga nila dito, lalo na nga yung part na may mga reddish na star ba yun. Grabe! Talagang napatulala ako sa ganda ng scene na yun, na tipong busog na busog yung mata ko sa ganda eh. Ang cute pa ni Rocky dito, hindi si Stallone na. I'm bilang fan ng Rocky, tuwang-tuwa ako sa reference na lang yon kasi nga, mukha rin talagang bato itong si Rocky eh. Itong movie na to, para siyang pinagalo-halong The Martian, Interstellar, tapos may pagkaiti ng konti. Joke lang. I love the connection pa between Rocky and Grace, and even though wala nga mukha itong si Rocky, and AI lang yung voice niya, mapapahamahal ka sa kanilang dalawa eh. Sa amazing storytelling and directing, kasi yung mga human characters pa nga lang mahirap nang gawa ng chemistry, tapos dito, nagawa nga nila with flying colors sa isang tao, tsaka alien. Love their friendship and yung bond nila, kung paano nga ito nabuo nga doon sa mismong kwento, na it's an unlikely friendship, pero ayun, nangyari nga. Puro sa story na bigla lang ako na nakakaintindi nga agad ng English itong si Rocky, tapos na figure out agad ni Grace kung paano nga sila makakapag-communicate, pero sige, okay lang yun. Siguro medyo madali lang din nila na figure out how to save the sun and it's not that complicated, pero siguro kasi for me dan yung interpretation ko, yung story na ginawa nila dito, it's more on the journey rather than the destination or goal nila in the first place, parang ganun. Again, I love yung connection na ginawa nga nila kanila Rocky and Grace, na parehas nga silang pinadala nga sa lugar na yon para nga iligtas yung kani-kanilang mga mundo. Iyak din ako dito nung sinabi nga ni Grace kay Rocky na hindi nga talaga siya makakauwi kasi nga wala siyang gas pabalik. Tapos itong si Rocky, kinuwenta niya tapos nag-decide nga siyang magbigay kay Grace ng parang gas nga kahit nga malilate siya ng uwi for 6 years. Tawa pa ako dito kasi nga diba umiyak nga siya kasi nga natouch siya, na tinulungan nga siya ni Rocky. Tapos sabi ni Rocky, akala ko ba natanggap mo na, bakit ka umiiyak? What I love pa pala from this film, maganda yung humor nila dito and yung mga funny moments and lines nila na it's well placed na hindi awkward and out of place. Alam nila kung kailan magsiseryoso and alam din nila kung kailan nga magbibiro. Oo, may similarities to with Interstellar in some angles, like it's about saving the world from an inevitable disaster and it's about family and friendship in some way din. Kaibahan nga lang sa Interstellar, ginawa yun ni Murphy para nga iligtas yung anak niya and yung mga tao nga doon sa mundo, and kay Grace dito, gusto man niyang iligtas yung mga tao sa mundo, wala naman siyang kahit sino, tapos persahan pa nga siyang pinadala sa space. Ang magandang kinalabasan naman din dahil nga sa unexpected journey na to, dito nga niya nakilala si Rocky na nag-iisang living creature na nagkaroon nga siya ng connection, and sa dulo, mas pinili na nga lang niyang tumira nga dito sa ibang planeta kaysa umuwi nga sa Earth. Pero in some way you could say na hindi mo rin talaga masisisi yung mga taong persahang pinadala sa space etong si Grace eh. Kasi alam mo yon, desperado na sila and technically, si Grace naman talaga yung best person for the job given na
alam naman niya yung lahat ng gagawin. Siyempre, hayop pa rin sila kasi alam mo yon, sinakay ba naman siya kahit ayaw niya. Tawang-tawa ako dito nung sinusubukan pa niyang tumakas eh. Yun lang, again ang title ng movie, Project Hail Mary, and I really love this film. For sure, nasa top 10 ko to, and ang torta rating ko for this film ay 9 out of 10.